Binasbasan na ang pavilion sa Cebu City na gagamitin sa International Eucharistic Congress sa Enero. Yan at iba pang balita sa Visayas, hatid ni Chora Carrion. Binasbasan at formal nang ipinakita sa publiko ang pavilion na gagamitin sa International Eucharistic Congress na gagawin sa Cebu sa Enero. 550 million pesos ang ginastos sa pagpapatayo ng naturang pavilion na 25,754 square meters ang lawak. 10,000 hanggang 15,000 na tao ang kayang i-accommodate nito. Air condition ito at may 27 CCTV cameras. Pagkatapos ng International Eucharistic Congress, gagamitin ang pavilion bilang isang pastoral center at bagong minor seminary ng Archdiocese of Cebu. The presence of this International Eucharistic Pavilion here in the seminary complex is indeed a marvelous blessing. Nagsagawa na rin ang Archdiocese of Cebu ng dry run para sa International Eucharistic Congress kasabay ng Pista ng Christ the King kahapon. Sa pagpasok ng mga deboto sa compound, mahigpit na seguridad ang kanilang dadaanan. Isinabay na rin sa dry run ang seremonya ng pagsalubong sa replika ng Magellan's Cross na galing sa paglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsisimula namang dumami ang mga turista sa Boracay habang papalapit ang holiday season. Kaya naman, nagsimula na rin ang mas mahigpit na seguridad sa Caticlan Port. Nakikiusap ang Coast Guard sa mga turista na habaan ang pasensya dahil kakailanganin ng mas mahabang oras ng security inspection sa mga pasahero maging sa mga bangka. Mahigpit ding ipatutupad ang pagpapasuot ng life jackets sa lahat at ang pagbabawal sa overloading ng mga pasahero.